Hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. Nangarag ang nanay. Napaliguan ko na si Tonton. Yes. Yan, pinapatulog ko na siya. Ready na si Asher. Dark, anak ko, Dark. Nahulog yung isang ngipin niya. Bali, nagwiggle-wiggle na kasi yung ngipin niya. Sabi ko, hayaan mo lang wag wiggle-wiggle yung ngipin mo. Sabi ko, wag mo masyadong ugain. Ako sayan na mahuhulog. Sabi ko, kasi ang inaano niya, na ilalagay daw niya under the pillow kasi nga mamayang gabi, dadating si Tooth Fairy. Tapos kukunin niya para palitan nga daw yung ngipin niya na nahulog. Kaso kaninang umaga, nung nagtututbrush silang mag-ama, nahulog yung ngipin niya sa may sink at dumiretso siya sa labas. Wala na siyang ngipin. May isang ngipin na nahulog sa kanya. Ayan. Pero naglagay ng ama ng kaunting halaga dun sa may kanyang unan. Kasi inaano niya talaga na dadating si Tooth Fairy mamayang gabi para palitan nga daw yung kanyang ngipin. Nagagaya niya sa mga napapanood niya kung anong pinapaniwalaan niya sa mga pinapanood niyang Tooth Fairy na yan. Sabi ko, pag nakakita ng dragonfly, sabi niya fairy daw yung dragonfly. Gawa nga nung sa taktak. Lalo yung may mga dragonfly na makukulay. Ayan, sabi niya may fairy daw, fairy. Sabi ko, oo. Naano niya sa napapanood niya kasi sa TV. Ayan, so inaantay namin yung service ni Asher at mamaya mag-start na akong, paalisin ko lang si Asher tapos start na akong magligpit-ligpit dito sa bahay. Ako lang dito. Yan, ang kalat ng aming bahay, oh. Kaya, tamang-tama, nakatulog na rin naman tong isa. Give me, anak ko. Masarap na ang tulog niyan. Masarap ang tulog niyan kasi nakapag-shower. Van, ayo? Van, ayo? At ang dami kong ligpitin. Mga damit na tupi. Nagtupi kami kahapon. Ay, naglaba kami kahapon. So, marami akong mga tupihin ngayon. So, gagawin ko yan lahat. Paalisin ko lang si Asher. Yeah, dry already. So, yun guys. Kita tayo mamaya. Wala akong video kahapon kasi merong hindi magandang balita dito sa amin. Kaya hindi ako nag-video. Siyempre, nakibali-balita ako anong nangyari. Ganyan. Mamaya ako magkwento sa inyo, guys. Hi, guys. Kasi baka mamaya, hi guys ako dito. Mamaya, nakilos na naman yung natutulog dyan sa may sala. So, for today's video, ganun no? For today's video, no? For today's video, di ba may niluto ako na mango jam? O, ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng mango pie. Kahit ano lang, kahit 5, 6 na mango pie. Ano ba yan? Ang gagawin ko. So, tuloy ko na nga yung kinukwento ko. May bad news dito sa amin. Nung Sabado, na pumunta kami kina Jocelyn, yung pinsan ni Asis, yung asawa ng pinsan ni Asis, nagpatakbo sa hospital sa Baratpur kasi hindi daw nagalaw yung baby. Ang naging problema, 3 araw na pala na hindi gumagalaw yung baby. Hindi siya nagpatakbo agad. Inantay pa niya talaga yung due date niya nung Sabado yung due date daw niya Inantay pa niya talaga bago siya nagsabi na hindi gumagalaw yung baby. 3 araw na pala. Kaya ayun, nung pumunta sila dun yung Sabado, check up, ayun, wala nang heartbeat yung baby, guys. Nakakalungkot kasi excited pa man din na makita yung first baby nila. Excited pa man din kami na makita din yung baby nila. Kasi itong pamangkin ni Asis, itinakbo din ni Asis sa hospital nung nakaraan, dito lang sa Maytari. Nanganak siya, normal delivery, lalaki. Tatlo kasi kaming buntis dito. So, nauna lang ako kaysa sa kanila. Nauna ako, tapos yung pamangkin ni Asis, tapos yung pinsan naman ni Asis. Kaso, ganun naman ang nangyari.
na sabi nga ni Asis, bakit ngayon ka lang nagsabi na kung kailan 3 araw na, ayun, check up. Pagdating nila doon, wala, sabi nila wala na daw. Ang lungkot kasi, ay, hindi ko ma-imagine guys, hindi ko man ma-imagine, ay yung 9 months sa tiyan mo, tapos mawawala siya ng ganun, ang sakit. Ang lungkot. Ewan ko, iba yung lungkot. Hindi ko ma-explain yung lungkot na ganun. Biglang sasabihin niya lang na wala na talaga. Hindi ko talaga ma-imagine. Nung na-confine ako, diba check up, diba dapat nung pumunta kami ng Baratpur, dapat schedule lang dapat, diba? Pero pina-confine ako agad ng doktor. Pina-admit ako agad ng doktor kasi sabi niya, admit ka na kasi sa record ko 38 weeks na ako. Sabi niya, pwede na yan kasi naman ako, cesarean naman ako. At saka, tinanong ko kasi siya, sa huling ultrasound ko kasi may isang loop ng cord ni Babu sa kanyang leeg. Sabi ko, hindi ba yan delikado? Sabi niya, cesarean ka naman, kaya hindi delikado yan. Yun ang sabi sa akin ng doktor. Pero nung na-admit na kasi ako, nung bandang hapon, alam nyo ba na maya't maya minomonitor kasi ang heartbeat ni Babu, bumababa siya ng 115. Yung mga kasabayan kong buntis doon, ang heartbeat ng mga baby nila 150, 160, ganun. Pero si Babu, ang pinakamataas lang na heartbeat ni Babu 123, 125, ganun yung heartbeat niya. Kaya tinatawagan din nila dati yung OB kasi nga itatanong nila kung muntikan na akong na emergency CS kay Tonton kasi nga yung heartbeat niya mababa ang heartbeat niya. Yun yung minomonitor nila dati. Pero nung dumating yung OB, sabi niya, basta left side, higa lang ako ng left side na ganyan para tumata siya ng 36, 37, ganyan kapag nasa left side. Kaya sabi niya hanggang bukas, maabot yung sa schedule hanggang bukas. Sabi niya basta sa left side ka lang matulog. Huwag akong kakanan para yung heartbeat niya tuloy-tuloy na malakas daw. Nakakatakot kaya. Yun nga lang, si Ruth, si Judy, na nandun sa hospital, din sila nun, aligaga din sila nun. Kasi nga, sabi sa kanila nung nurse, mababa yung heartbeat ng baby. Sabi niya, bakit kaya? Nakailang 30 minutes yata. Yung pang-monitor nila ng heartbeat ng baby, nakaganon lang sa akin ng 30 minutes. Kasi nga, minomonitor nila, bumaba pa nga siya ng 110. Bumaba ng 110 yung heartbeat niya. Tapos sabi niya, sa ka lang, matulog ko sa left. Tapos ayun, sabi nung nurse sa akin, antayin natin yung OB, kung ano yung sasabihin ng OB. Sabi niya, emergency CS ka ngayong gabi. Yun ang sabi pa nung nurse. Kaya si Asis minadali na na pabalikin sa hospital noon. Kasi umuwi siya para kunin na ng gamit ko at saka gamit ng baby. Pinamadali. Nagkataon na nandun si Ruth at saka yung asawa ni Ruth. Yung asawa ni Ruth ang nagbigay ng blood sample sa Red Cross kasi kung sakaling kakailanganin ko daw ng blood, yon. Yung asawa ni Ruth yung pumunta sa Red Cross nun. Kasi yung blood sample na kinuha sa akin, dinala doon. Para ma-ready nila yung blood na yung bag. Kung ilang bag na blood ang kakailangan kung sakaling maubusan ako. Tapos si Ram din ang tumawag nun kay Asis na na pakibilisan ang balik kasi nga yun ang sabi ng mga nurse. Mababa yung heartbeat, kailangan Pero dumating naman yung OB namin, sabi niya basta monitor lang hanggang magdamag. Maya't maya ang nurse, minomonitor ang heartbeat ni Babu noon. Kasi nga delikado nga kasi. Yung katabi ko doon na nauna sa akin, minomonitor, ang lakas ng heartbeat ng baby niya, ang lakas. Tapos nauna kasi akong inaantay kasi nila na mag-normal siya. Di wala. Nakailang injection na daw, nakatatlo na yata silang injection dun sa katabi ko, hindi pa nalabas. Hanggang sa huling huling check up nila sa baby,
ano, nawalan ng heartbeat yung baby, kaya emergency CS din siya, imbis na normal na ina-CS din yung babae. Kasi nawala yung heartbeat ng bata. Pero paglabas naman ng bata, okay naman. Ano, girl yung naging anak niya, babae. Yung naging anak niya. Kasi kung i-admit ka kasi, may mga nurse doon, mayat maya kasi ang check-up noon, mayat maya kanila pinupuntahan, ang blood pressure mo, yung heartbeat ng baby, mayat maya na andyan sila. Kaya ay nako. Nandun pa sila sa hospital, dumating yung nanay niya na nasa India. Inihati ni Asis sa Saicho, pupunta sila sa hospital. Kasi in-injectionan daw kaninang umaga para mai-labor niya. Sabi ko, bakit hindi ba pwede na emergency CS? Ewan po kung anong naging usap-usapan nila doon sa hospital. Bakit nung sabi ko nga, nalaman pala nila na wala ng heartbeat yung bata, bakit hindi minadaling tanggalin? Kasi pwedeng maapektuhan yung nanay yung sa anong tawag doon? Yung poison, kakalat sa katawan, maaanuhan ng nanay. Kasi matagal nang walang heartbeat yung bata. Nung Sabado pa, na walang heartbeat. Nalaman nila na walang heartbeat yung bata nung Sabado pa. Lunis na ngayon. Malalaman kung ano. Kawawa. Sayang talaga yung baby. Bagong pamangkin sana namin. Wala na. Sayang talaga. Hindi maganda yung tinapay na nabili ni Asis. Baka naman pumasira pag ganun. Kubilos ang anak ko. Tara. Tasty talaga Tasty yung pinabili ko kay Asis. Talagang pawis ko, nasaan na ba yung pamunas ko na ano. Pag sinipag ako, ipreprito ko to. Pero pag tinamad ako, kaya lang ako open kasi ang baka hindi kayanin ng electric namin. Saka nilalabahan yung carpet yan sa sala. Diba? Anong tawag doon? Meron tayong mango pie. Para dumikit. Tubigan natin ng konti. Ilak natin ng tinidor. Hindi maganda yung tasty ni Asis. Maingay daw ako, sabi ng anak ko. Na siya. Na kilos. Prito natin. Naku. Ang ingay ko, lalo na nagising si Tonton. Ayan guys. Kung kailan mauubos na, saka pa lang ako mag-video. Bali, binake ko na lang kasi nagising si Asher. Ay, nagising si Tonton. Kaya binake ko na lang dito. Yan, kaya ganito na lang ang itsura niya. Hindi siya totally nung mango pie na At saka, medyo hindi maganda yung luma yung tasty na nabili ni Asis. Sliced bread na binili ni Asis. Kasi medyo hiwa-hiwalay siya. Dapat sana yung fresh. Okay na yan. Nakailan na ako? 2, 4, 6. Nakatatlo na ako ng kain. At nagkakapi ako. Kapi tayo. Merienda sa hapon. Nagising kasi si Tonton. Kaya hindi na ako makapagluto. Hindi na ako makapunta sa likod para magluto. Nagising kasi siya. Kaya yun. Yan, may merienda tayo. Dumating na si Asher, nagustuhan niya yung ginawa ko. Delicious, anak? Do you like it? May 4 na natira.
Naubos niya. Oh, mas okay na ganyan ang ginawa ko kaysa yung ipapalaman sa tinapay. Maganda nakabik. Nakain niya, oh. Nagustuhan niya, masarap daw. Gumawa ako ng malaking ensaymada. Kailang wala akong cheese. Pinapaano ko pa. Wala akong malaking cheese lang. Ay, so yun lang yung ating video for today, guys. Tulog pa rin ang ating babu. At nandito na yung ating kuya. Ayan, pahinga-pahinga lang din homework. So thank you for watching, everyone. See you in our next vlog. Bye and God bless us all.